June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. Taon, nagbitiw na sa pwesto si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Gayon din ang pagiging Vice Co-Chair nito sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Sa kanyang resignation letter kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinabi ni VP Sara na handa na ang 30-day transition plan sa DepEd Central Office. Gayon din ang boards at councils na pinamamahalaan ng DepEd at SIMEO para matiyak ang maayos na pagpapalit ng liderato oras na magtalaga na ng bagong kalihim ng edukasyon. Gayunman, mananatilian niya ang paninilbihan niya bilang ikalawang Pangulo ng Bansa at patuloy na isusulong ang mga programa ng OVP. Nagpasalamat din si VP Sara kay Pangulong Marcos Jr. sa pagbibigay sa kanya ng tsansa na manilbihan bilang miyembro ng kanyang gabinete. Kinumpirma naman ng Presidential Communications Office na tinanggap na ng Pangulo ang pagbibitiw ng bise at nagpasalamat sa kanyang 2 taong paninilbihan. Sa kanyang press conference, hindi nabanggit ni VP Sara ang dahilan ng kanyang pagre-resign, pero binigyang diin niya ang mga narating ng DepEd sa ilalim ng kanyang liderato. Kabilang ang paglulunsad ng matatag agenda ng DepEd na layuning mapabuti ang basic education sa bansa, pagsasaayos ng curriculum na dahilan para ilunsad ang matatag curriculum para sa kindergarten hanggang grade 10. Gayon din ang pagsasaayos ng mga education facility at mga programa para matiyak ang kapakanan ng mga mag-aaral. We continue to provide awareness and work with partner agencies to shield our learners and teachers from all forms of abuse, illegal drugs, terrorism, insurgency, and all forms of criminal activities. In our thrust to promote inclusivity, we continue to strengthen the alternative learning system and our special needs education. No child should be left behind. Hindi rin nakaligtaan ng bise ang mga programa para sa mga guro na siyang frontliner sa pag-unlad ng edukasyon sa bansa. We have removed all administrative tasks to unburden our teachers, to bring them back to the classroom, and to allow them to focus on teaching. We have also given our teachers their much needed rest, a 30-day, no mandatory or voluntary tasks break, which they are currently enjoying as we speak. Sa 2 taon nating pagsasama, ang kwentong nabuo natin ay kwento ng kapit-bisig na pagtaguyod sa adhikaing maitatag ang isang bansang makabata at batang makabansa. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin.